Nakakakilabot po mga kaistorya ang nangyari sa China. Halos magunaw po sila. Dinagusong po ng napakalakas na pwersa po ng tubig ang mga kabahayan at mga building sa China. Ang masaklap pa po nito mga kaistorya, yung isang malaking dam nawasak dahil po yan sa malakas na buhos ng ulan at saka po sa bagyo. Yung thumbnail ng content natin ngayon, literal, yan po mga kaistorya ay photo, aerial photo po yan mga kaistorya sa Guangxi, China. Yan po yung literal na nangyari sa kanila ngayon. Actually, tatlong magkakasunod po mga kaistorya na disaster ang nangyari sa China, pero hindi ko pagsasama-samahin ngayon, pagbubukod-bukurin ko kasi masyadong mahaba. Dahil bibigyan ko rin po kayo ng mga latest update sa mga nangyayari po dito sa Pilipinas. Yan po ang tatalakayin natin ngayon mga kaistorya. Ano ho, paki-share po at paki-like. Hindi tayo dapat magdiwang sa kapahamakan ng iba. Kaya lang, hindi rin natin maiiwasan po mga kaistorya na mag-comment dahil nga po sa ginagawa sa atin ng China. Yan kasi, sakim sa tubig. O ayan, binigyan sila ng sobra-sobrang tubig. Ipapakita ko po sa inyo mga kaistorya yung footage. Ano ho, sana hindi ako ma-censor po ni YouTube kasi may policy si YouTube tungkol sa ganito, pero itry ko ano ho. So hanggat pinapayagan tayo ni YouTube na ipakita ito sa inyo, hindi ko ito aalisin ano ho. Pero pagka tayo po ay pinagbawalan ni YouTube, ito ay ikakat ko. Kaya po mga kaistorya, swerte ng mga makakapanood po nito ano ho. Ito na, yan po ay magkakaibang footages, tatlo yan, ano ho, pinagtabi-tabi ko na lang para hindi tayo masyadong humaba at hindi ko rin masyadong palalakasin ng audio kasi baka nga po madetect ni YouTube, ano ho. Sige, play natin. Ang pinakamatindi rito, itong nasa pinakakaliwa, mga kaistorya. Yan yung dumadagusong na baha, putik na yan ha. Hindi na yan bastang tubig. Gaya ng makikita ninyo naman sa gitna, ay putik na talagang inaagos na yung mga sasakyan, inaanod, ano ho. Mga nasa 4 na metro daw po yata ang taas ng baha dyan. Kung 4 na metro, umabot po yan sa ikalawang palapag ng gusali. Ano ho, mga kaistorya. Pati nga ho itong tulay na nasa pinakagkanan, naputol po yan, ano ho, base sa pagkaka-analisa ko sa footage, ano ho, mga kaistorya. Ito iba na naman to. Kung makita ninyo dito sa kaliwa at saka po sa kanan, mga kaistorya, putik talaga yung dumadagusong ano ho. At ito naman sa gitna, makikita na ninyo dyan, yun pong mismong dam na bumigay. Play natin. Kita ninyo oh? Ha? Ang sabi, hindi raw yata ilog yung dinadaanan na ng baha, kundi tubig at kundi kalsada na eh. Ayan na, kita ninyo? Grabe ano ho. Ang ano dyan, ang kawaawa dyan, mga tao. Ayan na yung dam na nawasak. Biruin mo, isang dam, yung laman ng tubig niya lahat dumagusong sa kabahayan at mga gusali. Residential yung dinaanan. Gaya ng nakikita ninyo dyan sa footage mga kaistorya. Oh, grabe. Kawawa dyan yung mga tao. Anyway, may rescue operation pong isinagawa ang China. Kaya lang, na-damage na ang kabuhayan ano, ng mga tao. At ang kumpirmado daw yata pong patay nasa mahigit 30 kung hindi po ako nagkakamali mga kaistorya. At ang sabi pa ay nasa $238 million po mga kaistorya ang naging damage sa ekonomiya at 431,000 po na mga residente ang naapektuhan. Yan na yung aftermath ng naging baha sa China. Putik talaga ano ho mga kaistorya. Kita ninyo. Actually, ano ho, hindi natin maiiwasan na ikumpara ang nangyari niya sa China, ano ho. Sa Pilipinas naman bumabaha din, binabagyo din, umuulan, pero hindi po ganyan kalala. Matindi pala ang baha sa China, mga kaistorya. Mas matindi. Mayamang bansa yan, mga kaistorya, di ho ba? Ngayon ito pa,
ang mga karagdagang references na ipapakita ko sa inyo tungkol sa nangyari para mabasa din ninyo. 39 killed in southern China flooding after days of heavy rain. Ito'y nangyari nung nakaraang linggo lang po. Actually, habang ongoing po mga kaistorya yung impeachment trial, ay nakita ko na itong mga balitang ito, inipon ko lang. Hindi ko lang magawa ng content kasi nga po, di ba, syempre ang focus ng mga tao ay nasa impeachment. Ano ho? Sige, dito po tayo. Authorities in southern China said Thursday that 39 people died in flooding after a tropical storm dumped heavy rainfall as the country's east coast and Taiwan prepared for a typhoon expected to... Actually, nangyari na at yun na nga po mga kaistorya. Ano ho? Yung naging aftermath. Ayan o, mga kaistorya. Ano ho? Isipin ninyo. Grabe. Ano ho? Ayan o. Tingnan ninyo. Building to ha. Building yan. Wala kang makitang kalsada. Lahat ay parang naging lawa. Oh, yan yung nangyaring literal sa China, mga kaistorya. Yung mga nagrereklamo sa Pilipinas, ano ho. Oh, ito pa, hindi ko na to lalagyan ng audio ha. First post, yan po ay mainstream play ko nga. Sana hindi ako maano dito ng algo ni ano. Tingnan mo, yan yung nangyaring ano, yung nawasak na damo. Tingnan mo naman ninyo ang itsura niyan, grabe. 'Di ba? Ilagay ko nga sa ano, kaliwa. Tingnan ninyo. Uy, kumbaga nakakatakot ano ho, mga kaistorya. Isipin ninyo, yung ibaba pala ng dam ay residential. Oh, tingnan niyo, putik ano ho. Putik ang ano, ang naging baha sa kanila hindi tubig, putik eh. Oh, kaya nga tama yung ano ko yung title at saka thumbnail, halos magunaw ang China, nakakakilabot. Talaga nakakakilabot. Ito pa, drone na ang nagre-rescue kasi hindi na kaya ng ano grabe ano ho, mga kaistorya yung nangyari sa China. Yan yun yung isa kong pinakita sa inyo. May tao ayan may tao. Ano kayang nangyari sa taong ito? Nasa gitna ng ba? Lubog yung building hala. Nakakatakot ano ho. Two sections of the Liulan Reservoir in Hangzhou collapse. Grabe, yan pala yun. Kaya naman pala. Nakakatakot kung ikaw ang nandyan. Ano? Ang mahirap pa sa China, pag binaha ho sila, mga kaistorya, matagal bago mag-subside po yung baha. Matagal. Kaya kawawa dyan mga tao. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare naman po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na iisa-isahin pa kasi baka may makaligtan lang ako. So para maging patas tayo, in general na lang. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamalasabayan itong bansa nga Pilipinas. Sa susunod po ulit natin na content. Maraming salamat po ulit.